Isang mabigat na senyales sa gitna ng digmaan. Ngayong Miyerkules, ika-1 ng Abril 2026, nagsimulang igiit ng state media ng Iran na ang mga puwersang Chechen na konektado kay Ramzan Kadyrov ay sinasabing handang lumaban sa panig ng Iran. Kung sakaling sumugod ang Estados Unidos para sa isang paglusob sa lupa, mas seryoso ang mensahe. Ipinapakita ng Tehran na kapag pumasok ang mga sundalong Amerikano sa Iran, maaring lumaki ang krisis militar at sumali ang mga dayuhang mandirigma, hindi lang digma ang panghimpapawid. Ang mga lumalabas sa sentro ng kwento ay ang mga unit ng Chechen na konektado sa grupo ni Kadyrov at higit sa lahat, si Commander Apti Alaudinov, ang pinuno ng puwersang Akhmat. Sinabi niya sa publiko na handa siyang pumunta sa Iran ngayon basta payagan siya ng pamunuan ng Russia. Ito ang napapaliwanag kung bakit lumakas ang balitang ito. Sinusubukan ngayon ng Iran na gawing mas malaking usapin ang isang posibleng pananakop ng Amerika na parang panawagan para sa relihiyoso at politikal na mobilisasyon laban sa Washington. Nilinaw ng Iran na ayaw nilang harapin mag-isa ang pagpasok ng sundalong Amerikano sa kanilang teritoryo. Nangyayari ang kilos na ito habang muli na pag-uusapan ang posibilidad ng pag-atake sa lupa. Iniulat ng Reuters na pinag-aaralan ng gobyerno ni Trump ang paggamit ng tropa para sakupin ang Karg, mahalagang isla para sa ekonomiya ng Iran, at na nagpadala ng mga marine at airborne troops sa rehiyon bilang paraan upang palawakin ang mga opsyong militar ng White House. Sinabi ni Marco Rubio na naniniwala ang Washington na makakamit ang mga layunin nila nang hindi kailangan ng malawakang pananakop. Inamin niyang nagpadala ng puwersa para may kalayaan sa pagkilos kung lalala ang sitwasyon. Pero paano nga ba maaring lumala pa ang digmaang ito? Sa Iran, pwede itong lumampas sa mga misil at pambobomba at pumasok sa bagong yugto. Ocupação limitada, incursões e resposta terrestre. Kung saan mas nagiging delikado ang panganib. Sa Golpo at sa paligid ng Kipot ng Hormuz. Ang isla ng Karg, mag-isa, ay responsabale sa halos 70% ng mga export ng langis ng Iran. Karaniwang sa Kipot, dumaraan ang halos 20% ng langis, produktong petrolyo at likidong natural na gas sa mundo. Dahil dito, ang kalkulasyon ng militar ay matindi. Kung kontrolin ng Estados Unidos ang lugar na ito para pigilan ang ekonomiya ng Iran, malaking pinsala ang aabuti ng Tehran. Pero maaari ring maging mapaminsala ang magiging kapalit para sa mga Amerikano ayon sa mga analyst na nakausap ng Reuters at nagbabala sa panganib ng missile, drone, naval mines at mas mahabang digmaan. Kaya mabigat ang banta ng dagdag na puwersang Chechen dahil pinapataas nito ang presyong pampolitika at militar ng anumang hakbang sa lupa. Mas malinaw na ngayon kung bakit may ganitong kwento. Ibinebenta ng medyang pag-aari ng Iran ang ideya na ang pagsalakay ng Amerika ay hindi lang laban sa Iran, kundi magdudulot ng mas malaking digmaan na aabot sa Russia, gitnang silangan, enerhiya at sigalot sa Ukraine. Layunin ng diskursong ito na pag-isahin ang mga taga-suporta, takutin ng Washington at balaan ng ibang bansa na maaring lumala at mawalan ng kontrol ang sigalot. May isa ring mahalagang punto. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa ibang panig tungkol sa aktwal na paggalaw ng mga tropang Chechen at hindi pa opisyal na inanunsyo ng Moscow o ng mga autoridad ng Chechnya ang desisyon na magpadala ng mga unit sa teritoryo ng Iran. Gayunpaman, ang simpleng pagkalat ng mensaheng ito ay may epekto dahil nagdadagdag ito ng presyon sa digmaang puno ng takot, kalkulasyon at propaganda. Nais ng Iran na ipakita sa mundo na malaking pagkakamali para sa Estados Unidos ang paglusob sa lupa. Ipinapahayag nila na ang lupain ng Iran ay hindi lang magiging mahirap na larangan ng labanan, kundi isang patibong na makahihikayat ng mga bagong mandirigma, magpapasiklab sa Golpo at magpapalala sa pandaigdigang krisis sa enerhiya. Ang babalang ito ay may basihan. Ayon sa Washington Post, karamihan sa mga Amerikano ay tutol sa pagpapadala ng tropang panlupa sa Iran. Pinag-uusapan na lang ng mga kaalyadong kanluranin ang depensa pagkatapos ng digmaan sa Hormuz, hindi ng direktang pakikilahok sa labanan. Sinusubukan ng Teheran na samantalahin ang pinakasensitibong punto ng Washington, ang takot na mahatak sa isang mahal, matagal at politikal na nakalalasong digma ang panlupa. Kapag dinawid ng Estados Unidos ang linyang iyon, tataas ang antas ng digmaan.